drainage. Yung klibe sa dulo, inayos po yun para dumalo yung tubig. Pero again po, kaya mahalaga po talaga, pangalagaan natin yung drainage system na ito. Kasi mahirap po pag napuno naman po ng basura yan, hindi niya makukuha yung tubig na dapat saluhin niya para agad-agad humupa yung tubig. Pero inaasahan ko po na talagang lahat naman tayo dito gusto natin, hindi na maulit yung nangyari nung panahon ng Ondoy. Yung mga nakatira dito ng Ondoy, maalala po ninyo. Kasi galit na galit po talaga yung iba eh. Nung talagang nagkampo talaga dahil akala nila, bakit nga raw dito ang taas ng tubig, naiwan sila. Ito po, unti-unti, may mga solusyon tayo, pero kailangan tuloy-tuloy ang pagtutulungan natin. Kaya muli po, sa lahat ng taga-Teachers Village, maraming salamat sa kooperasyon po ninyo. Marami pa, sabi nga ni Captain, marami pa kailangan gawin. Magtulungan lang po tayo, ayusin po natin ang lugar ninyo. Kasi sa totoo, meron tayong elementary dito. Kawawa rin po yung bata. Kailangan hindi nawawala yung klase. Kailangan tuloy-tuloy yung pagpasok niya ng klase. Kailangan talaga magtulungan tayo mawala ang baha dito para hindi maapektuhan. Kasi ngayon, one shift na lang tayo, no? One shift na lang tayo. Maganda yun po. Meron pa rin tayo mga double shift na paaralan, pero dito one shift tayo. Kaya maganda yun. Kaya muli po, marami po gusto sana ikwento, pero next time na, principal. Again po, magandang umaga po. Mabuhay po ang Barangay Manggahan. Mabuhay po ang Lungsod Campus. Maraming salamat. Promise na ako po ni Roman Romulo. And also, we would like to acknowledge nandito kasama natin brother. Yes. Ang anak ng ating Konsuelo Cory Raimundo, ang ating kaibigang kagawad. Totoong tao, lagi panalo Konsi Boy Raimundo. Yes, maraming salamat po sa Konsi Boy ng Konsi Boy. At siyempre magpapatuloy tayo po ito para naman magbigay ng mensahe ating pong pakinggan at palakpakan ang kanyang team na talaga sa Bronze Para sa ating lahat, isang good morning. Papasalamat po sa napakainit yung pagtanggap sa amin ngayong umaga. Talaga namang naman namin, hindi lang yung init ng panahon, pero yung init ng pagtanggap ko sa amin. Kaya maraming salamat. Patuloy ko muna ang ating Congressman Roman Romulo, kay Mayor Vico Soto, siyempre, ang ating District Engineer, Aris, ating mga konsehal, Councilor Angelo, Councilor Maro Martinez, Representing Tita Cory, si Consi Boy Raimundo, siyempre, ang ama ng ating Manggahan, ng Barangay Manggahan, Consi Intus, at ang kanyang mga kagawad. Siyempre, kay Father Gabriel, good morning Father, and of course, kay President sa ating mga opisyalis na mga owners, sa ating mga residente dito, kay Principal Chris Santos, good morning sir, thank you for joining us ngayong umaga. Napakaswerte po natin, ganda po ng project. Ito po, talaga, project po ito ng DPWH. Through the efforts po ng ating Congressman Roman Romulo. Palakpakan natin po, Roman. Thank you, Roman. Ay, si mga ito yung sikat na mga ito. Ito si mga ito. Good morning po, mga ito. Ayan. Alam mo, talaga, ramdam namin yung community dito sa inyo na napakaganda po ng inyong samahan. Sabi nga ni Cap Kino kanina, pati yung turnover ng mga homeowners, maganda yung inyong pagkakaisa dito sa Teachers Village, at kaya sana tuloy-tuloy po ang inyong ganitong klaseng samahan. Meron lang po isang konting habilin na kung pwede, no? Kasi itong mga improvement po ng ating roads, no? Yung ating mga drainage, kailangan po natin pangalagaan. Diba? Ngayon po, galing po kami dyan sa kapitbahay ninyo, nagkaroon na po kami ng off-plan kaayusan ulit. At alam nyo naman, pag off-plan, binubuksan yung drainage, di ba? Pero ano yung laman ng drainage? Alam nyo? Basura. Okay. Ang tanong, saan po galing yung basura? Sa tao din. Kahit anong ganda ho ng drainage natin, kahit anong ganda ng kalsada natin, kung hindi po natin pangangalagaan,
kahit anong gawin ni Congressman Roman ng improvement ng drainage ninyo, magbabaha pa rin dito sa inyo. Kaya kailangan po natin magkaroon ng disiplina. Okay? Bakit ko po sinasabi ito? Dito po nakaangkla. Nakaangkla ang pag-usad ng isang lipunan kung ang tao ay mayroong disiplina. Dahil kung iaasa po natin lahat sa pamahalaan, hindi po natin magagawa. Wala po tayong mararating, no? Okay, parang ganito lang ho yan. Sa loob po ng City Hall, alam naman ho natin, yung ating kuting mayor, champion ng anti-corruption, tama? Oh. Hanggang sa ibang bansa, meron siyang parangal, anti-corruption champion. Pero ito nga ang problema. Kahit sa loob ng City Hall, anong pagbabago ang gawin namin na paglaban sa korupsyon, pagpapagawa ng lahat ng maayos na trabaho namin, kung hindi makikisa ang taong bayan, wala po kami magagawa. Ang tagumpay ng ating lungsod Pasig, hindi po nasa kamay ng mga politiko, nasa pagkakaisa ng mamamayan. Kaya, mga kaibigan, malayo na po ang narating natin. Marami kasi, diretsuhin ko na kayo, malapit na ng mga kampanya eh. Di ba? Malapit na. End of the month ko, mag-umpisa na yung kampanya. No? Siguro, kukunin ko rin itong oportunidad na ito para paalala sa ating mga mamamayan dito sa Manglahan. Kung saan po tayo nang galing. Di ba? Nasabi nga ni Kong Roman kanina, nung nagkaroon ng ondoy dito, galit na galit yung mga mamamayan dahil parang napabayaan sila. Di ba? Pero, tapos na ho yun eh. Pero kailangan matandaan po natin kung saan tayo nanggaling. Marami ko kasi nagsasabi, hindi daw importante yung anti-corruption. No? Anti-corruption, hindi daw importante. Pero ito na lang explain ko sa inyo para medyo maintindihan natin. Nung si Mayor Vico po inaupo noong 2019, ang budget po ng Pasig na nasa 10 billion pesos. Okay? Mayaman ang Pasig. In 5 years time, nagkaroon pa tayo ng pandemya. Naalala ninyo. Naka-lockdown po tayo, yung kapitbahay natin mga lungsod, nagpagsakan ng kanilang koleksyon, bumaba ang kanilang mga budget. Pero dito sa Pasig, umakyat ang budget natin. Bakit umakyat ang budget? Mula 10 billion, naging 13.5 noong 2022. Noong 2023, naging 15 billion. 2024, 17 billion. Alam niyo magkano budget nito 2025? 22.4 billion po. Bakit umalaki ang ating budget? Hindi naman po nagtaas pa kami ng buwis. Hindi. Kahit na piso, nagbaba pa tayo ng buwis. Ang mga sari-sari star ngayon, pag 250,000 pababa, ang benta ninyo, wala kayong binabayaran. Ang ating tricycle driver, wala ang prangkisa na kailangan ng bayanan. Libre na ang prangkisa ng ating mga tricycle driver. Bakit po nagagawa ng ating lungsod ito? Wala tayong tinaas na taxes, wala tayong tinaas na buwis, pero sa ganun, dumadami ang ating ang budget. Alam niyo bakit? Number 1, ang tao ngayon nagbabayad ng tamang buwis. Alam niyo kung bakit? Dahil alam nila hindi ninanakaw ang pera ng tao. At habang tumataas po ang budget natin, dumadami naman ang serbisyo na napapaba sa tao. Example na lang, may mga senior po tayo dito. Ayan, marami tayong mga senior, di ba? Ang senior citizen po natin, aside pa dun sa nakukuha natin na tuwing Pasko, meron po tayong mga karagdagang benepisyo. Katulad ng yung social pension natin. Yung social pension natin, meron ba dito nakakatanggap ng social pension natin? O, di ba? Meron, ma'am. Dun sa mga wala pong SS o GSIS, nakakatanggap po ng 500 pesos a month mula sa ating lokal na pamahalaan. Yan po ay tinatawag na local senior pension. Pero dahil nga marami tayong pondo, nagdagdag po ng benepisyo na naman ang ating mga senior. Pati na rin yung may SS at GSS na 4,000 pababa, kasama na rin kayo, makakatanggap na rin kayo ng additional na 500. Ano pa? Ang ating solo parents na. May solo parent ako dito. Okay. Ang solo parents po natin, maghanap kayo sa ibang lungsod. Iilan lang po katulad na Pasig na nakakatanggap ng benepisyo ng ating mga solo parents. May financial assistance sa ating mga solo parents na ang qualified nakakatanggap ng 1,000 naman. Ngayon, ang PWD natin, meron na rin. Yung mga bedridden PWD natin, makakatanggap na rin ng kanilang financial assistance, buwan ng assistance mula po sa ating lokal na pamahalaan. Lahat po ng mga ito, kailangan ho ng pera.
Pero bakit nagkakaroon tayo ng maraming pondo? Isa lang ang dahilan eh. Pag upo ni Mayor Vico, sinabi niya, yung dating nakukuha ng mayor, itigil yan, wala nang kukunin ng mayor. Paano pa naman si Mayor Vico? Kasi ito pong kalakaran sa ibang lugar. Ang mayor, kukuha ng 20-30%. So sabihin ngayon ng vice mayor, teka muna, kung si mayor meron, dapat si vice mayor din. Sasabihin ng mga konsyal, teka muna, kung si mayor at si vice mayor, dapat ang konsyal meron din. E tatakbo yung papel ngayon sa iba't ibang departamento. Bawat departamento yun, kukuha rin ng pera, komisyon, porsyento. Ang tanong, anong matitira sa project kung matitira sa taong bayan? Wala. Pero dito sa atin, inalis po ni Mayor Vico ang korupsyon. Ang council po natin, ako ay very proud po. Itong mga konsehal natin, nagtatrabaho, nagpo-committee hearing, bumababa sila sa mga barangay, pati yung mga barangay po natin. Nag-hold si Councilor Maro, head ng appropriations, kasama yung mga kasama yan sa council. Nag-hold sila ng barangay budget sa barangay mismo, open, para makita ng taong bayan. Dati, pati yung barangay, tinatago, magkano budget nila, hindi nila sinasabi sa tao. Pero kung sa ang city nagpapakita ng ehemplo ng transparent, accountable, dapat ang barangay ganun din. Kaya ako, tuwan-tuwa ako kay Captain Cruz dahil sa mapagbabagong tulong ko dito sa ating samandaan. Ngayon ang tanong, gusto nyo ba ipagpatuloy natin ang mga programang ito o babalik na tayo sa dati? Diba? Ngayon, ito panghuli na. Pasensya na, medyo napasarap ang kwento ko. Okay lang. Panghuli na. Marami ho kasi ngayon bumababa ang ayuda, di ba? Nagkalat po ngayon ang ayuda eh. Pero alam naman natin, ang ayuda, lumalabas yan pag eleksyon. Di ba? Pagkatapos ng eleksyon, ang ayuda wala na. Ang pangit lang kasi, ginagamit po yung konting ayuda para mainganyo tayong bigay ang tiwala natin. Pero ang alam naman po natin ang totoo. Magkano lang ang sweldo ng isang vice mayor, ng congressman, o mayor, o konsehal? Maliit lang naman sweldo namin eh. Hindi sapat para maglagay ng milyong piso para makuha ang boto ninyo. Dahil ang election po, hindi po ito investment. Hinihiram namin ng tiwala sa tao. Hindi dapat ito nilalagyan ng pondo para pag-uwi, pag-upo, anong gagawin pag malaki dinabas? Babawiin din eh. At sino pong kawawa pagdating ng panahon? Taong bayan. Kaya alam na po natin yan. Ang ayuda, wala pa ako nakikilala na gumanda ang buhay dahil sa ayuda. Meron pa kayo nakilala? Kasi ang ayuda, ngayon meron, bukas wala na. Pantawid po yan. Diba? Pero ang programa po namin na pangmatagalan, example na lang, education is number 1. Bakit edukasyon? Kasi po sa buong mundo, walang ibang sikreto para umangat ang buhay ng tao. Kailangan lang mag-aral ng mabuti ang ating mga anak. Kailangan magtapos tayo ng pinag-aralan natin. Magkaroon tayo ng skills training para mayroon tayong trabahong maayos. Ito po yung mga programa natin. Ang scholars po natin mula 11,000 nung panahon nung pag-upo ni Mayor Vico unang-unang araw niya. Ngayon, ilan na ang scholar natin? More than double na po ang scholar natin. Ang Pag-asa Scholarship Program po natin, ito po ay college scholarship program para makapag-aral ang inyong mga anak. Hindi po sa public school. Ang public schools po natin, public universities, libre na po yan. Yan po ay batas ni Congressman Roman Romulo. Ang unit pass law. Lahat po ng mga public universities po natin, yan ay libre na. Pero kulang pa rin, no? Kulang ang pagkakataon ng ating mga anak na makapag-aral. So dito sa lungsod ng Pasig, meron po kaming inunsad na programa, yung Pag-asa Scholarship na nagbibigay pagkakataon, hindi si pinakamatatalino. Kasi by ranking yun yan eh. Paano ang anak nyo, average lang ang grade, wala na ba siyang pag-asa mag-aral? Dapat meron din. So ito ngayon, ang Pag-asa Scholarship, papaaralin yung mga anak ninyo, hindi tinitignan yung grados, ang tinitignan yung kahirapan. Kung mahirap ang pamilya nyo, pwede yung mga anak nyo mag-apply ng scholarship program. Priority natin dito, yung mahirap. Ito ang tanging paraan maiangat natin ang buhay ng mahirap dito sa ating lungsod. At hindi ito isa public school. Private po ito. Right now, ang accredited po is ang Arellano University sa Canyogan, ang Pasig Catholic College, at dito malapit-lapit po na rin sa inyo, ang Ortigas East National University.
So, mga kaibigan, ba't ko sinasabi ito? Ito na ang panahon para turuan natin ang ating mga anak mangarap. Kung dati, sinasabi niya, anak, hanggang high school ka lang, huwag ka na mag-ambisyon, wala tayong pambayad. Hindi na kailangan isipin ng mga magulang yung kanilang matrikula. Ang kailangan na lang natin ngayon, bigyan natin ng pagkakataon mangarap ng mas mataas ang ating mga anak. Kung nais talaga natin gumanda ang buhay natin, ito po ang paraan. Walang ibang shortcut. Ang City of Pasig is investing 120 billion in the first year, 240 in the second year, kasi yung first year magiging second year, second, third, etc. Yung 4-year program po niya, naabot ng halos 480, almost half a billion pesos. Makapagtapos lang ng pag-aaral ang inyong mga anak. Isipin ninyo ngayon kung meron kayo sa pamilya ninyo makapagtapos ng engineering sa NU, o makapagtapos ng nursing sa Arellano, o makapagtapos ng education sa PCC. So huwag niyong sabihin sa akin, hindi magbabago ang buhay ng mga pamilya ninyo. Kaya po masana magkaisa tayo. Magkaisa tayo na mangarap tayo ng mataas. Magkaisa tayo na magkaroon ng disiplina sa ating mga pamilya, sa ating mga anak. At napaganda yung sinabi ng opening prayer kanina, magtanim tayo ng pag-ibig. Pag-ibig, yung pagmamahalan sa bawat isa. Yung pagmamalasakit sa bawat isa. Yung hindi ko itatapon tong basurang ito sa ating mga drainage dahil pagdating ng araw, ang babahain ay ang aking komunidad. Walang ibang magmamahal sa Pasig kung hindi tayo rin mga Pasigueño. And it all starts po sa ating mga sarili. So muli, congratulations po sa inyong proyekto. Sana po tuloy-tuloy ang asenso natin. Tuloy-tuloy po ang pag-unlad ng ating lungsod ng Pasig. Marami pong salamat. Magandang umaga po. Maraming salamat, Vice Mayor at kasanggaw ng pag-asa, Consi Engineer Bruno Lagdusil. Kapatid natin ngayon. Ano ba tama yun, partner? No? Hindi tayo manghihinayang sa pagbabayad natin ng buwis dahil ang ating city government officials ay talaga namang katiwa-tiwala. Yes, at talagang nararamdaman natin ang direktang serbisyo mula sa taas hanggang dito sa barangay ng lahat. That's right, mula sa mga proyekto, infrastructure, kanina yung education, ang ganda. The best. Wala ka nang hahanapin. Dito ka na, kaya tawagin na natin ang ating masipag at magiging na Mayor Vigos! Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Okay. Pawis na po ako. Grabe po kasi ang init ng inyong pagtanggap sa amin. Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodot, mga punsiyan po na kasama natin, mga opisyalis ng Barangay Manggahan sa pangunan ni Captain Cruz. Siyempre sa mga kaibigan natin sa DPWH, sa pangunan ni D.E. Aris, at sa mga opisyalis ng ating ng teachers na Press Roger, at sa lahat po ng iba pang mga opisyalis, sa lahat po ng mga residente natin, sa iba pang mga bisita, sa mga andito rin po ba yung mga taga-MOA? Nandito po. Yan, meron pong ilan. Mga taga-Karangalan po. Yan, meron po. Kasi mga taga-teachers. Nakakatawa po dahil nandito na po tayo, inauguration na po ng proyekto po ng drainage at kalsada po natin. Nabanggit na naman kanina kung ano yung mga problema natin, yung history. Ang ganda, explain sa atin at napaalala sa atin ni Congressman Roman. Nandito rin siyempre si Mang Ato na nagkwento kay Congressman. Sa totoo, para naman natin, matagal na po ang problema dito yung pagbaha tuwing bagyo. Sa totoo, tuwing bagyo, nandito po kami. Isa ito sa una pong chinecheck po natin. Evacuation site po tayo dito parate. At importante, naghahanap tayo ng pangmatagalang solusyon. Kaya sa pamamagitan ni Congressman Roman, humingi po talaga tayo ng tulong ng DPWH. Kaya tingnan natin ano ba talaga yung magandang gawin po dito. At gaya ng sabi ni Captain, hindi pa po tapos. Ito malaking ginhawa na po siguro, may ibsan po yung problema natin pagdating sa baha. Pero marami pa tayong kailangan gawin sa paligid. Hindi pa tayo natatapos at hindi po natin nakaligtan o kakalimutan yan. Tuloy-tuloy lang po ang progreso po natin sa lungsod ng Pasig at dito sa Barangay Manggahan. Katunayan, nag-uusap nga po kami ni Captain kanina
meron po tayong ginagawa sa ating lungsod ngayon na first time po gagawin sa ating lungsod. Ito po yung tinatawag tawag natin po dito ay Flood Control and Drainage Master Plan. Kasi siguro nakita naman po natin sa dekadang lumipas, marami pong pinapagawa. Hanggang ngayon naman, marami tayong pinapagawa. Noon, marami na rin pinapagawa, lalo na nung nagkaroon ng Ondoy. Pagkatapos ng Ondoy, 2009, 2010, 2011, talagang dumami yung mga flood control project, dumami yung mga drainage project po ng inyong lokal na pamahalaan, pati ng DPWH, pati ng MMDA, dumami po talaga yan. Kaso ang napansin po namin, lalo na nung naupo na po ako noong 2019, nakita ko po, ang daming proyekto, ang daming tapos na, ang daming ginagawa, ang daming naka-line up, ang daming nakaplano, ang daming nire-request, pati ng iba't ibang HOA sa 30 barangay po natin. Pero, tagpi-tagpi. Ano pong ibig ko sabihin? Pati po yung elevation po natin, ito alam ng engineering department po natin. Kasi araw-araw nag-iikot po kami, sinasabi po ng mga residente kung ano yung mga nagiging problema nila. Yung mga iba, napasukat po namin, mali yung leveling. Ibig sabihin, minsan, yung sa looban na drainage, mas mataas o mas mababa kaysa dun sa main road. Ibig sabihin, lahat nung galing sa main road, dun baliktad, dun pumupunta, imbis na papunta sa malaki na drainage at pupunta sa outfall, ay pupunta dun sa maliliit, kaya tumataas yung tubig kagad, kahit maganda naman sana yung drainage na napagawa. So hindi po sapat na mag-project at mag-project po tayo. Kailangan pinag-iisipan, pinagpaplanuhan, at yung pagpaplano natin, ganito na tayo mag-isip ngayon sa ating lokal na pamahalaan. Isa yan sa pagbabagong pinakilala po natin. Na yung pag-iisip po natin, yung pagpaplano natin, hindi yung patingi-tingi o paisa-isang proyekto lang. Hindi yung titingnan natin ng isang purok, ayun lang yung iisipin. O titingnan natin isang looban, isang iskinita, yun lang po yung ipapagawa. Hindi po, tinitingnan na natin yung pangkabuuan. Dahil kung pangkabuuan yung plano natin, magiging mas maganda, mas pangmatagalan ang mga proyekto natin. Ganyan na po tayo sa lungsod ng Pasig ngayon. So itong flood control master plan, ito nagawa po natin sa tulong ni Consi Buboy. Yan talaga isa sa mga proyekto na gusto ni Consi Buboy at isa siya sa mga nagpanukala po nito. Ito pong master plan natin, ang unang step po dyan, yung inventaryo, yung nakwento ni Capkin kanina, kasama po dyan. Yung inventaryo ng lahat ng mga project na nagawa na, tapos magsusukat po kami. Pati yung mga level, yung mga elevation po natin. Yung tingnan natin, pati yung rainfall, titingnan po natin ano yung projected rainfall. So marami po kailangan gawin at kailangan mag-uusap-usap din yung mga barangay, lalo na yung mga boundary area natin. Kaya yung proseso na ito, tuloy-tuloy pa rin naman yung mga ibang proyekto, gaya po nung dito, yung DPWH projects, LGU project, tuloy-tuloy pa rin po yan. Pero magagawin po natin itong master plan, mga isang taon pa bago matapos. By the end of the year, siguro may parang draft na po kami, pero mga 1 year po para matapos. Nakwento ko lang po sa inyo, kasi ito po yung isang halimbawa ng mga pagbabago pinakilala natin sa ating lokal na pamahalaan. Pag sinabi nating pagbabago, opo, may anti-corruption, yan po siguro yung pinaka-importante, tinanggal natin yung kickbackan sa LGU po natin. Lumaki yung pondo natin, bumaba yung presyo ng mga kontrata natin, ngayon ang dami pa nating pwedeng gawin. Pero hindi po dyan nagtatapos yung pagbabago. Pati sa pagpaplano, sa pagbabalangkas ng plano, sa pagbabudget, sa proseso ng ating pamahalaan, kasama po yan. Yung mga ibang pagbabago, siguro hindi na masyadong exciting ikwento, hindi masyadong nakaka-excite na pag-usapan, pero importante po yung mga ginagawa natin, pati yung mga behind the scenes po. Kaya gusto ko lang pong ikwento ng konti yun sa inyo. Pero ayun po, sabi nga ni Vice Mayor Dodot kanina, lumalaki yung budget natin, lalo na nung tinanggal natin yung mga kickback ng pamahalaan, talagang lumuwag, marami pa tayo, ibig sabihin, marami pa tayo pwedeng gawin. At dapat, kung lumalaki yung budget natin, maramdaman yan ang ordinaryong mamamayan. At nandiyan na po tayo sa stage na yan, sa ating pamahalaan, sa ating lungsod. Nasa stage na tayo na nilalawakan naman natin ngayon yung mga programa at serbisyo ng ating pamahalaan.
So first stage, naglinis po tayo. Yung mga kailangan gawin, ayan po, ito, nasa second stage na ninalawakan na natin. Hindi lang po infrastructure ang pinag-uusapan natin, kundi pati yung mga social services. Kami mga konsehal po na bumati kanina, mahihain po kasi. Ayaw nila ikwento yung mga ibang ordinansang naipasa na. Ito po, hindi pa nga ako, hindi po panukala, kundi mga naipasa na nilang ordinansa na pinakikinabangan at mapapakinabangan pa po natin bilang mga Pasigueño. Meron po ba ditong senior citizen? Ay, lahat pala kayo senior citizen. Senior na 65 pataas, meron po ba? O, alis lahat pa rin po, nagtaas ng kamay. Meron po ba dito senior na 80 pataas? Meron pa rin, meron pa rin. Para sa mga senior natin na 80 pataas, baka hindi nyo pa po nakukuha yung incentive natin. Hindi lang po centenarian ngayon ng incentive, meron na tayo hanggang octogenarian. Ibig sabihin 80 years old, may 15,000 na po kagad. Pag 85, meron 90, 95, 100. At sa tulong ni na Councilor Maro Martinez, sa tulong ni na Councilor Maro, ang ginawa po natin this year lang po yung mga nasa gitna, halimbawa, kayo po ay 81 hanggang 84 years old. At syempre, sabihin, baka di na namin makantay yung 85. Mag-aantay pa kami ng 85 bago makakuha ulit. This year lang po, dahil bago po yung ordinansa natin sa octogenarian, papayagan po natin na kumuha tayo ng retroactive. Hanggang doon sa pinakamalapit na 80, 85, 80 years old na po yun. 76 tayo. Pero huwag po mag-alala, yung mga wala pa pong 80, meron din naman po tayong programa. Bukod dun sa dati na natin natatanggap na pamasko mula sa ating lokal na pamahalaan, meron pa po tayong local senior pension. At dun sa local senior pension, sinimulan po natin to dun sa mga wala po talagang ibang pension na. Walang SS, walang GSIS. Pero ngayon po, naipasa na rin po ng sangguniang panlungsod natin. Antayin nyo na lang po yung guidelines ng OSCA. Pwede naman po magtanong sa OSCOM natin na naka-istasyon po sa ating barangay at sa mga satellite po natin. May mga staff naman po ang barangay Manggaan. Antayin lang natin ng konti yung mga announcement. Pero ngayon po, sabi nga, lumalaki yung pondo natin, dapat maramdaman yan ng ating mga mamamayan. Local senior pension po natin, may ordinansa na po tayo para i-expand siya. Hindi lang yung mga zero ang pension ng SS at GSIS, kundi ngayong taon magsisimula na po local senior pension para sa may mga SSS hanggang 4,000 pesos, pasok na rin po sa local natin. Meron po ba dito na may SS hanggang 4,000? 4,000 pababa? Marami din pala. This year, pwede na po kayong mag-apply. Pasado na po yan ng sanggunian. Sa pangunan ni Vice Dodo, pasado na po yan. Narinig niyo po kanina yung scholarship natin, hanggang yung Pag-asa Scholarship Program yan. Diretso sa tao po yan. At ito po yung pinagtutunan natin, ang ginagawa nating prioridad. Yung mga tulong na, yung tulong kung saan magbabago ang buhay ng Pasigueño. Hindi yung panandalian lang. May pagkakataon po kasi na minsan talagang kailangan lang natin ng tulong. Ganyan po talaga ang buhay. Minsan may pagkakataon, lalo na nung pandemya, di ba? Dami nawalan ng trabaho. Nakita nyo naman po, inyong lokal na pamahalaan, hindi po nagpabaya sa pagbibigay ng ayuda. Lalo na pag kailangan po talaga. Alam nyo po yan. Pero, hindi tayo dapat magtapos sa panandaliang ayuda. Kailangan yung mga tulong ng manggagaling, yung serbisyo ng manggagaling sa lokal na pamahalaan, yung makakatulong po talaga para tumaas ang antas ng pamumuhay natin, para makatayo tayo sa sarili nating paa. Yan naman po talaga ang gusto ng Pasigueño, yan ang gusto ng Pilipino. Kaya ang focus natin, yan, edukasyon. Pag nakapagtapos, pag nakapag-aral sa pamantasan natin, o sa Arellano o PCC, starting next school year, pati National University sa East Ortigas, pag nakapagtapos ang anak o apo po ninyo, sigurado magbabago po ang buhay natin. Tataas ang antas ng ating pamumuhay. Magkakaroon ng mga pagkakataon. Magbubukas ng mga... Yan po ang focus natin. Okay? Nabanggit ko yung sa senior, yung sa education. Si Councilor Angelo, nahihiya rin po magkwento kanina.
Ay sa education pala, lagi natin kasama si Councilor Cory Raimundo. Kilala niyo naman po, yan. Ito yung anak niya na si Boy. Si Councilor Angelo naman, ang iksi kasi ng pagbati niya kanina, pabalikin po kaya natin dito para ulit. Si Councilor Angelo naman, meron din pong ordinansa. Ito naman po ay para sa sektor ng persons with disabilities. At specifically po, ito po yung para sa mga kapitbahay, kamag-anak po natin na bedridden. Alam niyo naman po, meron tayong hospice program. Tama po, may mga kakilala po tayong beneficiary po nun. Yung hospice program po natin, nagbibigay tayo ng mga kagamitan na kailangan ng mga bedridden po natin. At yung mga talagang may mga cerebral palsy, mga nahihirapan po talaga. Ngayon po, meron na rin tayong social pension. Parang local senior pension para sa mga senior natin, pero magkakaroon na rin ng social pension para sa mga bedridden po natin na kababayan. Na ganung halaga din po, 1.5 per quarter din po yan. Magdadagdag po tayo ng konting tulong. Para at least, hindi man siguro sapat yun para sa lahat ng pangangailangan nila, ay alam nila na may maasahan sila na ganitong halaga. Nakakapagplano sila, pagbili ng gamot, pagbili ng mga yung mga kailangan po nila. Ayun, sa tulong po ni Councilor Angelo yan. Sa totoo, marami pa pong iba. Marami pa tayong pwedeng ikwento. Kaso, nakikita ko po yung mga nakatayo sa likod, parang naiinitan na po sila. Nakalabas na po yung mga pamagat. Ay, okay lang. Hanggang tanghali po tayo dito. Ang huli na lang po, nais ko pong kunin din yung pagkakataon para pasalamatan po kayo. Ang ating mga ginawa itong nakaraang mag-6 na taon na po, hindi po biro. Yung pagpapakilala ng pagbabago sa lokal na pamahalaan po natin, pati sa ating pag-gobyerno at sa ating lipunan, hindi po biro yung mga ginawa nating pagbabago. Yung paggiba ng struktura na puro palakasan, na mamaskong handugman o medical assistance, kailangan malapit ka para mas makakuha. Tinanggal po natin, ginawa po natin para sa lahat. Nung una, may mga tumututol. Sa totoo, hanggang ngayon, may mga tumututol. Ayaw sa mga pagbabago na pinakikilala natin. Ilan lang naman sila. Hindi po sila mayorya. Pero siyempre, hindi po mawawala yan. Lalo na, siyempre, pag nakikinabang sa lumang kalakaran, talagang tututol pag mayroong pagbabago. Alam niyo naman po yan. Hindi ko naman po siguro kailangan sabihin na kung sino-sino po yung mga yan. Nakikita naman po natin kahit sa social media, pagka may mga pa-meeting, puro paninira yung mga sinasabi. Alam niyo naman po yan, naririnig niyo po yan. Nung una po, isang halimbawa, paborito po natin halimbawa, yung pamaskong handog. Diba dati, dadaan pa sa leader. Ngayon, ayaw natin na ganun. Hindi po pag-favorite na samahan, yun yung mas marami. Ngayon lahat, binabahay-bahay pa po natin yan. Pero hindi lang, yung pamasong handog, naging simbolo lang po siya ng pagbabago. Pero sa totoo, sa lahat ng serbisyo, ganun po ang ginagawa natin. Halimbawa po sa ospital natin, dati para makakuha ng libreng serbisyo, kailangan may card muna. Kailangan, lalapit ka, bibigyan ka ng card, pag senior, bibigyan ka ng yellow card. Pag may yellow card ka, tsaka ka makakuha ng libreng serbisyo. Ngayon po, walang card na kailangan. Noong una, tinanggal ko yung yellow card. May mga nagalit po sa akin. Bakit tinatanggal yan? Ay, may benepisyo ako dyan, sabi sa akin. Pero ang plano pala natin ay di na kasi kailangan ng card. Basta pumunta ka doon at nakita na taga-Pasig ka at may pruweba ka naman na taga-Pasig ka, hindi na kailangan kumuha ng iba pang card. Basta libre na yung serbisyo. Ngayon po ang ginagawa natin sa lahat. Kaya ito pong mga pagbabago napaka-importante po. Kailangan paintingin pa po natin. Paintingin pa po natin. Pero kaya ako po sinasabi na kailangan ko kunin yung pagkakataon na ito para pasalamatan po kayo. Dahil yung mga pagbabagong nabanggit at yung mga iba pa, hindi ko po nagawa yan kung ako lang mag-isa. Kung hindi po sa buong suporta ninyo, na nandyan po kayo sa likuran ko at kayo yung tutulak sa kayo po yung nagtutulak sa akin, paabante. Wala pong nangyari sa akin. Kayo po talaga ang susi kung bakit natin napakilala yung mga pagbabagong ginawa po natin dito sa lungsod ng Pasig. Kaya maraming salamat po kayo. Mabuhay po kayo, mabuhay ang lungsod ng Pasig. Maraming salamat sa aking
Vico Soto. Kanya ng mga proyekto. Kanya ng mga plano talagang sigurado, progresibo, at higit sa lahat, galing sa tao. Maraming salamat, Mayor Vico. At also, magandang paalala sa atin. Follow the legitimate FB page. Iwas tayo po sa fake news. And diretso na po tayo sa ating river cutting. Samahan tayo ng ating mga city councilors, city mayor, city officials. Thank you po. Ayan. At syempre, habang bumumunta sila doon, gamitin ko lang yung pagkakataon na ito para pakalalahanan ng lahat na ngayon palapit na ang eleksyon, lalong dumadami at talamak ang fake news. Kaya naman, sa lahat ng mga mamis mo natin, mga pasigilyo, maging nakanuri sa ating mga nakikita sa social media. Nakikita ang mababasa. Yes. Okay, ang ating mga generation at blessing ikaw naman sa ating with Father Gabriel Mary Bethel. Kaya ito, Ato daw. Ato. Kaya samahan niyo kami dito, mga to. Amen. Once again, this is the blessing and inauguration of Teachers Village Drainage and Street Roads. At para sa ribbon cutting, sabay-sabay po tayo in 3, 2, 1. Congratulations, Teachers Village! At tumako na tayo sa ating blessing. Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Pray so that he may gather the scattered children of God. Whatever listening to uniting people among themselves agrees with God's plan. The infrastructure, the road, the drainage, and every other work accomplished by the barangay Mangahan eliminate separation and bring together those separated by mountains, rivers, and far distances. Let us therefore call upon the Lord so that he may bless their constructors and strengthen with his aid their beneficiaries. A reading from the Gospel according to John. Jesus said to his disciples, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. If you really knew me, you know my Father also. From this point on, you know him, you have seen him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning. Good morning, Good morning, Vice Mayor Gogo. Mercy. Good morning, Mayor Victor Sopo. Good morning, the barangay captain and the barangay officials. The Lord is really using you. Some weeks ago, we placed another section of your accomplishments, and today we are blessing another phase. Amen. This is a manifestation of real dedication to the people. Infrastructure and other amenities is a manifestation of good governance. It is a manifestation of dedicated leaders. As we commit them into the hands of the Lord, we continue to pray that the Lord will continue to use them to provide the amenities, provide everything that makes life easy for the people, and provide work, provide job, provide help to the needy. And we continue to ask you to continue the good work. One good turn deserves another. So continue to support your leaders, and they will do more for you. Amen? Amen. Let us pray. Almighty God,
you are not far from any place, and you keep safe in your fatherly protection, all who trust in you. With your grace, lead all who pass along this road, this street, by going ahead of them and travel with them, by following their journey, so that with your help, they may be defended from misfortunes and be able to fulfill their desires and reach happily their destination through Christ our Lord, together with the Holy Spirit, forever and ever. Amen.